Tahimik ang buong pamilya nang dumating ang araw ng pagbabasa ng huling habili ni Don Francis. Ang kanilang lolo. Isa siya sa mga pinakakilalang negosyante sa kanilang probinsya. May-ari ng malalaking lupain, negosyo, at pati na rin kumpanya. Maraming tao ang humahanga sa kanya. At marami ring naiinggit. Ngunit higit sa lahat, mahal na mahal siya ng kanyang mga apo. O baka mas tamang sabihin, lahat ng apo niya. Nasa sala ng malaking mansyon ng magkakapatid na sina Baron at Chester. Parehong mapagmataas at mayayabang. Sanay sa marangyang buhay. Kasama nila ang kapatid nilang si Ella. Nakilala sa pagiging mapanlait at mayabang rin. Sila ang mga apo na laging pinapabura ng kanilang mga magulang. Sa kabilang banda naman, nakaupo sa pinakadulo ng silid, si Tonton. Payat, simple, at tahimik lamang. Siya ang anak ng bunso ni Don Francis, na maagang namatay kasama ang kanyang asawa sa isang aksidente. Dahil dito, lumaki tuloy si Tonton na tila walang sariling pamilya at madalas ay kinukot siya ng kanyang mga pinsan. Habang binabasa ng abogado ang huling habili ni Don Francis, isa-isang binabanggit ang pamana. Kay Baron, isang malawak na lupain na aabot sa 10 hektarya. Kay Chester naman, isang malaking negosyo na may matatag na pangalan. At kay Ella, ilang shares sa kumpanya at mga bahay sa lungsod. Tuwang-tuwa ang magkakapatid. Lalo na't malaking kayamanan ang nakamit nila. Ngunit nang si Tonton na ang binanggit, tila natawa ang lahat. Binasa ng abogado ang sulat. Sa aking apo naman na si Tonton, ipinapamana ko ang lumang kubo sa likod bahay. Napasinghap ang iba. Si Tia Marites, isa sa mga tiyahin, ay napailing na lamang. Sandali, bulok na yun hindi ba? Dapat pa bang ipamana? Natawa ng malakas si Chester. Hala, kubo lang. Parang kulungan ng manok yun ah. Sumingit naman si Ella. Bagay naman kay Tonton yan hindi ba? Mukha rin naman siyang pulubi. Habang lahat ay abala sa pagtawa, nanatiling tahimik lamang si Tonton. Alam niyang wala siyang karapatang magreklamo. Lahat ng yaman ng lolo niya ay napunta sa iba. Ang sa kanya lang, isang bulok na kubo na halos gumuho na. Pero sa kaloob-looban niya, may iniwang katanungan ng kanyang lolo. Bakit nga ba yon ang ipinamana sa kanya? Hindi na lang siya nagsalita. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi basta-basta gagawa ng desisyon ang kanyang lolo. At doon nagsimula ang isang lihim na walang nakakaalam. Matapos ang pagbabasa ng huling habilin, nagkalat ang tawanan at bulungan sa buong sala. Ang iba pang kamag-anak ay hindi maitago ang kanilang pagtataka. Bakit nga ba ang apo na walang-wala, si Tonton, ay isang bulok na kubo lamang ang natanggap? Si Baron ang unang pumaling kay Tonton. Hoy pinsan, sabay tapik sa balikat niya. Congrats ah, may kubo ka na. Pwede ka nang mag-alaga ng mga kalabaw dun. Tumawa si Chester. O kaya naman gawing kulungan ng mga baboy. Total dun ka naman nababagay eh. Hindi naman nagpahuli sa Ella. Naku, baka gumuho pa yun habang natutulog ka ha? Baka naman pamana yan para tuluyan ka ng mawala. At sabay silang nagtawanan. Tahimik lamang si Tonton. Pilit nang umingiti. Pero sa loob-loob niya, ramdam niyang muli na siya ay binaliwala. Sanay na siya sa mga ganoong biro at pang-aapi mula sa kanyang mga pinsan. Lumaki siyang tinitignan na mas mababa, na tila hindi karapat-dapat sa anumang yaman. Habang sila ay nagbibiruan, lumapit si Ikong, ang matalik na kaibigan ni Tonton. Isa siyang simpleng binata rin, anak ng isang magsasaka. Hindi siya kabilang sa pamilya, ngunit palagi siyang nariyan para kay Tonton, sa hirap man o ginhawa. Huwag mo na lang silang pansinin, Ton, bulong ni Ikong. Alam mo naman na talagang ganyan sila simula bata pa tayo. Ang mahalaga, may iniwan pa rin sa'yo ang lolo mo.
Siguro may dahilan kung bakit yun ang pinili niya. Napabuntong hininga si Tonton. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Kasi hindi basta-basta si Lolo Francis. Alam ko may laman ang bawat galaw niya. Pero kahit pilit niyang intindihin, mahirap alisin sa dibdib ang pait. Nakikita niya ang tuwa at kayabangan ng kanyang mga pinsan. Si Baron ay agad na nagyayabang patungkol sa lupang natanggap niya. Si Chester naman, nagpaplano na kung papaanong palalaguin ang negosyo. Habang si Ella ay panay ang kwento patungkol sa mga mamahaling gamit na bibilhin. Gamit ang shares na napasa kanya. Samantalang siya, isang bulok na kubo lamang ang iniwan. Kinagabihan, habang lahat ay abala sa kanilang kasiyahan, naglakad si Tonton papunta sa likod bahay. Doon sa gitna ng mga punong kahoy, ay naroon ang kubo na ikinatawan ng lahat. Madilim na, ngunit tinanaw niya ang kubo na yari sa lumang kawayan at pawid. Halos mabubulok na ang dingding, at ang bubong ay may mga butas na. Sa unang tingin, para nga itong wala ng silbi. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Isang hindi may paliwanag na pakaramdam na parabang may nakatago sa likod ng kahinaan nito. Hanggang sa maya-maya, ay naalala niya ang mga kwento ng kanyang lolo noong siya ay bata pa, na minsan, hindi lahat ng nakikita ng mga mata ay siya ring totoo. At madalas, ang pinakamahalagang bagay ay nakatago sa pinakawalang saysay sa paningin ng iba. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ay bumulong. Lolo, ano ba talaga ang ibig mong iparating? Sa mga sandaling iyon, may narinig siyang tunog mula sa ilalim ng kubo. Tila ba may gumalaw. Dahil doon ay kinalabutan siya. Pero pinilit niyang hindi umalis. Ang hindi niya alam, yun na pala ang simula ng malaking pagbabago ng kanyang buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Tonton. Hindi pa man sumisikat ng lubos ang araw, tinungo na niya ang lumang kubo na ipinamana sa kanya. Ang mga pinsan niya ay abala pa rin sa pagbibilang ng kanilang mga yaman. Samantalang siya ay nakayuko lamang, bitbit ang maliit na bag na may lamang ilang gamit. Pagdating niya sa kubo, napansin niya ang kapaligiran. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng ibon at kaluskos ng mga dahon sa hangin ang kanyang naririnig. Ang kubo ay tila matanda na ring tulad ng kanyang lolo. Marupok sa labas, ngunit may nakatagong kwento sa loob. Sapagkat bata pa lamang ang kanyang lolo, ay kubo na ito na lagi nitong pinupuntahan. Kung ito lang ang iniwan niya sa akin, dapat ko tong alagaan, bulong ni Tonton sa sarili. Pumasok siya sa loob. Amoy alikabok at lumang kahoy ang pumungat. Ang sahig ay yari sa kawayan, na halatang luma na at nagkikiskisan sa bawat apak. May ilang lumang gamit na naiwan. Isang bangko na sira na ang paa, isang lumang lampara, at isang baul na wala namang laman, kung hindi ang mga lumang damit. Naupo siya at napabuntong hininga. Ano po bang meron dito, Lo? Maya-maya ay dumating si Ikong. Dala ang supot ng pandesal. Ton, eto, almusal muna tayo. Napangiti si Tonton. Salamat, Ikong ha. Kahit kailan, hindi mo talaga ako pinabayaan. Habang kumakain sila, pinagmasdan ni Ikong ang paligid. Alam mo, Tol, kahit bulok na kubo lang to, may kakaibang pakiramdam ako dito. Para bang merong itinatagong lihim. Napatigil si Tonton. Nararamdaman mo rin, Tol? Tumango si Ikong. Oo, hindi lang basta kubo ito. Parang may laman sa ilalim. Napaawang ang bibig ni Tonton. Naalala niya ang tunog na narinig niya kagabi. Yung tila may kumakaluskos mula sa ilalim ng sahig. Alam mo, Ton, dagdag pa ni Ikong, ang lolo mo hindi basta-basta magpapamana ng ganito lang. Kilala siya bilang matalino at mapagplano. Kung ito ang iniwan sa'yo, sigurado kong meron siyang dahilan. Napatayo si Tonton at nagsimulang tumingin-tingin sa paligid ng kubo.
Sinilip niya ang sahig. Pinagmasdan niya ang bawat siwang ng kawayan. At doon niya muling narinig ang mahina ngunit malinaw na tunog. Parang may piraso ng bakal na kumikiskis. Kinalabutan siya. Ngunit imbes na tumakbo, lalo siyang naengganyo. Siguro, may nakatago nga rito. Bulong niya. Lumabas siya ng kubo at tinignan ang ilalim nito. Dahil nakataas ng kaunti sa lupa ang sahig, dumapa siya para silipin. Sa kanyang pagtataka, may mga lumang kahoy na halatang hindi bahagi ng orihinal na pagkakagawa ng kubo. Para bang sinadyang takpa ng isang bahagi ng lupa. Ton, mahinang tawag ni Ikong. Parang pintuan yan ah. Nanlaki ang mga mata ni Tonton. Totoo nga. Nakatakip lang ng lumang kahoy at pawid. Pero malinaw na mayroong lagusan pababa. Ano kaya yun? Nagtataka ang dalawa sa kanilang nakita. Agad na tumindig si Tonton. Nanginginig ang kanyang kamay. Para bang gusto niyang buksan kaagad. Pero may bumubulong sa kanya na huwag munang magmadali. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Kung ano man ito, siguro panahon lang ang makapagsasabi. Marahil kung makikita sila ng ibang tao, ay matatawa ang mga ito sa kanila. Sapagkat para ba silang naghahanap ng gagamba sa loob ng lumang kubo. Bising-bisi ang magkaibigan na para bang merong tinutuklasan. Ang hindi nila alam, mula sa hindi kalayuan, ay pinagmamasdan pala sila ng kanyang pinsang si Baron. Nakangisi ito na tila ba may masamang binabalak. Habang abala si Tonton at si Ikong sa pagtingin sa kubo, hindi nila napansin na may mga matang nakamasid. Si Baron, na laging mapagmataas at mahilig manghimasok. Naglakad papalapit sa kanila kasama ang kapatid na si Chester at si Ella. Oy, anong ginagawa niyo dyan ha? Malakas na boses ni Baron. Sabay lakad papalapit. Naglalaro kayo sa bahay ng mga daga? Nagkatinginan sina Tonton at Ikong. Hindi nila inaasahan na may makakakita sa kanilang pagsisiyasat. Ay, wala, sagot ni Tonton, habang pinipilit na maging kalmado. Tinitignan ko lang kung pwede pang ayusin ang kubo. Napahalakhak si Chester. Ayusin? Para saan pa? Hindi mo naman kayang magpatayo ng bahay na maayos. Isa pa, kahit ayusin mo yan, bulok pa rin yan. Si Ella naman ay nakapamewang. Tinaasan ng kilay si Tonton. Grabe ka talaga, pinsan. Imbes na magsaya ka kasi may kubo ka na. Mukhang problemado ko pa ata. Kasi naman, bulok na kubo lang talaga ang bagay sa'yo. Ramdam ni Tonton ang bigat ng kanilang mga salita. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, ay umuko lamang siya at pilit na nagtimpi. Ngunit hindi nakatiis si Ikong. Wala kayong karapatang laitin siya. Singhal ni Ikong. Pamana yan ng lolo niyo sa kanya. Kahit bulok na kubo lang yan, may halaga pa rin yan. Lalong nagtawanan ng tatlong pinsan. Narinig mo yun, Kuya Baron? Biro ni Chester. May halaga raw ang kubo. Siguro may kayamanan sa ilalim, no? Sabay-sabay silang nagtawanan. Ngunit sa halakhak na yon, tila may kakaibang kislap sa mga mata ni Baron. Para bang na-curious siya. Lumapit siya sa kubo at bahagyang yumuko upang silipin ang ilalim. Napansin niya ang mga kahoy na tinakpan ni Tonton at pati na rin ni Ikong kanina. Interesting. Bulong ni Baron. Bakit parang may tinatago nga dito? Kinabahan si Tonton. Agad niyang tinakpan ang bahagi ng sahig gamit ang mga tuyong damo at pati na rin pawid. Wala yan. Sira lang ang sahig. Kaya nagmumukhang kakaiba. Ngumisi si Baron at tumingin kay Chester at Ella. Oh, nakita nyo yun? Mukhang may tinatago talaga si Tonton, no? Baka naman may sikreto ang kubo. Kung meron man, sabat na Ella. Siguradong hindi para sa kanya. Dapat ay sa atin yon. Kasi tayo ang tunay na may karapatan sa yaman ni Lolo. Hindi nga, dagdag ni Chester. Bakit kaya sa lahat ng apo, si Tonton lang ang binigyan ng kubo? May ibig bang sabihin yun? Narinig iyon ni Tonton at mas lalo siyang kinabahan.
Ayaw niyang malaman ng kanyang mga pinsan ang patungkol sa kakaibang nararamdaman niya sa kubo. Sa ngayon, hindi pa siya sigurado kung ano talaga ang laman ng ilalim nito. Pero malinaw na hindi niya dapat ipaalam kaagad. "Umalis na kayo," mariing sabi ni Tonton. "Kung wala kayong magandang sasabihin, huwag niyo na akong istorbohin." Tumaas ang kilay ni Baron. "Aba, matapang ka na ngayon pinsan ha. O sige, aalis kami. Pero tandaan mo to, hindi ka magtatagal na nag-iisa dito, Ton. Kung meron kang tinatago, malalaman rin namin yan." At tuluyan na nga silang umalis. Habang nagtatawanan pa rin, naiwan sina Tonton at Ikong na parehong tahimik. Hawak ang kaba sa kanilang dibdib. "Ton," bulong ni Ikong, "sigurado ko, may laman ang ilalim ng kubo na to. Kaya mo ba itong itago?" Napatingin si Tonton sa kaibigan. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao. "Kung ano man ang iniwan ni Lolo, para sa akin yun, at gagawin ko ang lahat para hindi makuha ng iba." Sa mga salitang iyon, nagsimula ang laban ni Tonton. Isang laban na hindi niya alam kung papaano niyang mapagtatagumpayan. Kinagabihan, hindi makatulog si Tonton. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga sinabi ng kanyang mga pinsan. Baka raw may tinatago ang kubo. Totoo nga kaya? O baka guni-guni lang nila? Humiga siya sa lumang banig sa loob ng kubo. Habang nakatingin sa kisame, sa labas malamig ang hangin at tanging tunog ng mga kuliklig ang maririnig. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ramdam niya ang kakaibang presensya. "Lolo," bulong niya, "kung may iniwan ka para sa akin, sana bigyan mo ako ng lakas para malaman po ang totoo." Kinaumagahan, dumating si Ikong dala ang maliit na pala at pati na rin martilyo. "Ton, handa ka na ba?" Nagulat si Tonton. "Handa saan?" Ngumiti si Ikong. "Para buksan ang ilalim ng kubo. Kung may sikreto man, panahon na para tuklasin natin." Nag-alinlangan si Tonton. Takot siya, pero mas nangingibabaw ang kanyang pananabik. Tumango siya sa wakas. "Sige, pero dahan-dahan lang ha. Baka masira ang buong kubo eh." Pumasok silang dalawa sa loob ng kubo. Maingat na iniangat ni Ikong ang ilang bahagi ng kawayan sa sahig. Kumaluskos ang mga ito, para bang matagal nang hindi kinagalaw. Habang unti-unting bumubukas ang siwang, sumalubong ang malamig na hangin mula sa ilalim. Nanlaki ang mga mata ni Tonton. "Ikong, may lagusan nga." Ngunit hindi pa nila lubusang nabubuksan, nang maya-maya ay biglang may kumatok mula sa labas. Agad nilang tinakpan muli ang sahig at nagkunwaring walang ginagawa. Pagbukas ng pintuan, bumungad ang pinsang si Ella, nakapamewang at may dalang payong na mamahalin. "Anong ginagawa niyo rito?" Tanong nito habang nakataas ang kilay. "Parang meron kayong tinatago." Kumunot ang noo ni Tonton. "Wala, tinitignan lang namin kung kaya pang ayusin ang kubo." Napangisi si Ella. "Huwag niyo nga akong niloloko. Narinig ko si Kuya Baron kagabi. Sabi niya baka may kayamanan daw dito. At kung meron man, tandaan mo Tonton ha, hindi mo kayang itago yan habang buhay." Pagkaalis ni Ella, parehong napabuntong hininga sina Tonton at Ikong. "Grabe yung pinsan mo na yun no. Ano ba sila? Mga pakilamero. Meron naman na silang minana. Pero yung bulok mong kubo yung pinag-iinteresan nila. Grabe yung mga yun. Pinamanaan na nga ng malalaki. Tapos, ikaw pa rin ang pinagbubuntungan. Parang hindi pa sapat sa kanila yung minana nila." Naiinis na sabi ng kaibigan niyang si Ikong. "Alam mo Tonton," habol pa niya, "kailangan nating magmadali. Hindi naligtas ang sikreto ng kubong ito." Kinagabihan, bumalik sila at muling iniangat ang sahig. Sa pagkakataong ito, mas malaki na ang siwang na kanilang nagawa. Nagulat sila nang tumambad ang isang lumang bakal na pinto. May hawakan na kalawangin. Humugot si Tonton ng lakas ng loob. Dahan-dahan niyang hinawakan ng malamig na bakal. Kinakabahan siya.
Tila ba may mabigat na kwento ang nakapaloob doon. Ton, mahina ang tinig ni Ikong. Sigurado ka ba na bubuksan mo yan? Tumango si Tonton. Ito ang iniwan sa akin ng lolo. At kung ano man ang nasa loob nito, ay kailangan kong malaman. Habang binubuksan nila ang bakal na pinto, biglang umalingaw ang matinis na kaluskos na para bang nagmumula sa kailaliman. At bago pa nila tuluyang mabuksan, isang malakas na tinig ang umalingaw mula sa labas. Hoy! Anong ginagawa nyo dyan? Si Baron, kasama si Chester at Ella, nakatayo sa pintuan ng kubo. Nakakunot ang noo at nakangisi. Huli kayo, no? May tinatago kayo dyan, no? Napatigil sina Tonton at Ikong. Hawak-hawak pa rin ang hawakan ng lumang pinto sa ilalim ng kubo. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita si Baron. Nakapamewang pa ito, kasama sina Chester at Ella. Pare-pareho silang may mapang-asar ng ngiti. Halatang nag-aabang. Na nga ba ang sinasabi ko? Wika ni Baron. At mayabang pa rin ang tono. May tinatago ka, Tonton. Akala mo ba manloloko mo kami? Lumapit si Chester. Tumingin sa siwang sa sahig. At napatawa. Aba, may pinto nga. Ano to? Treasure chest ng pirata? Siguro yan ang dahilan kung bakit iniwan sa kanya ni Lolo ang kubong ito. Singit ni Ella. Hindi sa dahil mahal ka niya, kung hindi dahil may iniingatan siyang sikreto. At ngayon, makukuha na rin namin. Maring isinara ni Tonton ang pinto sa sahig. Hindi. Ito ay iniwan sa akin ni Lolo at wala kayong karapatang makialam. Ngunit tumawa lamang ang kanyang mga pinsan. Aba, marunong nang lumaban ang pulubing to. Kantsaw ni Baron. Pero sa tingin mo ba, kaya mo kaming pigilan? Kami ang may yaman. Kami ang may kapangyarihan. At ikaw, wala ka naman eh. Kubo lang ang minana mo. Nag-init ang dugo ni Tonton. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang si Ikong pasulong. Hindi kayo dapat na nandito. Kung talagang may iniwang sikreto si Don Francis, kay Tonton lang yon. Respeto naman sana. Ano? Respeto? Sarkastikong sagot ni Chester. Huwag mo nga kaming tinatawanan ha. Kung may yaman sa ilalim na yan, parte rin kami ng pamilya. Karapatan naming makuha yun. Ano ba kayo? Sigaw ni Tonton. Nanginginig ang tinig. Hindi lahat ng bagay ay kayamanan. Hindi niyo ba naisip na baka ala-ala lang ni Lolo ang iniwan niya? Baka hindi pera. At baka hindi ginto. Ngunit ngumisi si Baron at dahan-dahang umakyat ng kubo. Kung ala-ala lang, mas lalo namin gustong makita. Kasi baka ginto ang ala-ala. Hinawakan ni Baron ang hawakan ng bakal na pinto. Pilit itong binubuksan. Agad namang lumapit si Tonton at tinulak siya papalayo. Ako ang may karapatan dito. At wala kayong karapatan. Nagkasagutan sila. Halos magkasuntukan na. Si Chester at Ella ay naghahalakhakan at pinapanood ang kaguluhan. Tignan mo nga naman oh. Tawa ni Ella. Ang pulubi nating pinsan, nagmamalaki na. Ngunit bago pa tuluyang magkasakitan, biglang bumigay ang lumang kahoy sa sahig. Kumalabog ito at bahagyang bumukas ang bakal na pinto. Sa isang iglap, umalingaw ang malamig na hangin mula sa kailaliman. Kasabay nito, isang mahinang tunog ng mga bagay na metal na tila nagkikiskisan. Dahil doon ay natikilan silang lahat. Walang naglakas loob na gumalaw. Ton, mahina ang tinig ni Ikong. Hindi lang basta ala-ala ang nasa ilalim nito. Nanlamig ang pakiramdam ni Tonton. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Sa wakas, nagbukas ang lagusan na iniwan ng kanyang lolo. At doon, nagsimula ng lumantad ang isang lihim na matagal nang nakatago. Sumabog nga ang katahimikan sa loob ng kubo. Ang kaninang pagtatalo ay natigil. Ang malamig na hangin mula sa ilalim ng bakal na pinto ay tila dumampi sa kanilang mga balat. Nagbigay ng kilabot at kaba. Lahat sila'y natigilan. Si Baron, Chester, Ella, pati na rin sina Tonton at Ikong. Dahan-dahang hinawakan ni Tonton ang hawakan ng bakal na pinto.
Nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi sa takot, kung hindi sa bigat ng responsibilidad na kanyang nararamdaman. Alam niya, ito na ang sagot sa lahat ng tanong. Lolo, bulong niya. Ito ba talaga ang iniwan mo para sa akin? Maingat niyang hinila ang pinto at unti-unting bumukas ang daan pababa. Kasabay nito, bumungad ang hagdanang gawa sa sementong luma na natatakpan ng alikabok at sapot ng gagamba. Hindi ako makapaniwala, bulalas ni Ikong. May tagong lagusan pala sa ilalim ng kubo. Ngunit bago pa siya makababa, biglang sumingit si Baron. Ako na ang mauna! Sigaw niya at agad na bumaba sa hagdan. Sumunod naman si Chester at Ella. Sabay tawa ng may pangungutya. Don, haliga na! Anyaya ni Ikong. Wala na silang pagpipilian kung hindi ang sundan ng tatlo. Pagbaba nila sa ilalim ng kubo, bumungad ang isang malaking silid na tila ba'y lihim na bodega. Ang mga pader ay gawa sa matibay na semento at sa gilid ay nakahilera ang ilang lumang baul at kahon. Ang bawat isa ay may nakatatak na mga inisyal. DF, tanda ng pangalan ng kanilang lolo na si Don Francisco. Nanlaki ang mga mata ni Ella. OMG! Baka puno ng ginto at alahas yan. Agad na lumapit si Chester sa isang baul at pilit itong binuksan. Pag-angat ng takip, tumambad ang mga lumang sobre, makakapal na mga dokumento, at ilang kahon ng bariyang pilak at kintong mga alahas. Napahiyaw si Chester. Kayamanan nga! Hindi ako makapaniwala. Isa-isang binuksan ng magkakapatid ang iba pang kahon. May mga lumang titulo ng lupa, mga sertipiko ng ari-arian, mga mamahaling gamit na antik, at higit sa lahat, mga sobre na punong-puno ng pera. Nagsimula silang mag-agawan. Akin to! Sigaw ni Baron, habang pilit na inaangkin ng isang kahon ng alahas. Hindi, akin to! Sigaw naman ni Ella. Hawak ang isang bundle ng pera. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Tonton, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Totoo nga, ang bulok na kubo na pinagtatawanan ng lahat ay siyang taguan ng pinakamatinding yaman ng kanilang lolo. Ngunit sa kanyang puso, may bumigat na tanong. Kung ganito kalaki ang kayamanan, bakit sa kanya ipinamana? Bakit hindi ipinamana ni Lolo Francis ang mga ito ng pantay-pantay? Habang nag-aagawa ng kanyang mga pinsan, napansin ni Tonton ang isang maliit na kahon na naiwan sa isang sulok. Hindi ito pinansin ng iba. At dahil mas abala sila sa mga kumikislap na ginto at pera, lumapit siya rito at dahan-dahan itong binuksan. Sa loob ay may nakalagay na lumang sobre. May sulat kamay ng kanyang lolo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ito. Mahal kong Tonton, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang lihim ng kubong ito. Alam kong pagtatawanan ka ng ating buong angkan. Dahil sa kanilang mga mata, ang bulok na kubo ay walang halaga. Ngunit ikaw, Apo, alam kong may kakayahan kang makita ang tunay na halaga ng mga bagay. Ang lahat ng yaman na ito ay hindi ko ipinamana sa iba. Dahil alam kong mauubos lamang ito sa luho at yabang. Sa iyo ko ito iniiwan. Dahil alam kong ikaw ang tunay na may pusong nagpapahalaga. Hindi sa ginto, kung hindi sa sakripisyo at pawis na pinuhunan ko para dito. Apo, ikaw ang tagapagmana ng lahat ng ito. Ingatan mo at higit sa lahat, gamitin mo para makatulong sa iba, lalo na sa mga kagaya mong minsang iniwan at pinagtawanan ng mundo. Nagmamahal, Lolo Francis. Nanlaki ang mga mata ni Tonton. Napaluha siya habang hawak ang sulat. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi basta kubo ang iniwan sa kanya, kung hindi ang buong pusod ng yaman ng kanyang lolo. Ngunit hindi ito basta-basta. Ito'y isang pagsubok. Ton, ano yan? Tanong ni Ikong. Ipinakita niya ang sulat. Nanlaki ang mga mata ng kanyang kaibigan. Ibig sabihin, lahat ng to ay para sa'yo? Tumango si Tonton. Ngunit bago pa man sila makapagsalita,
Biglang nagsigawan ng mga pinsan niya. Hindi pwede, sigaw ni Baron. Hawak ang sulat na pilit na inaagaw kay Tonton. Kami rin ay may karapatan dito, hindi lang ikaw. Ngunit maring itinulak siya ni Tonton. Hindi niyo naiintindihan. Ang iniwan ni Lolo ay hindi para sa inyong kasakiman. Ito'y para sa akin at para sa mga taong nangangailangan. Nagpintig ang tenga ni Baron. Walang pulubi na magmamay-ari ng yaman na ito habang nabubuhay pa ako. At tinangka niyang suntukin si Tonton. Pero bago pa siya makagalaw, dumating ang kanilang mga tiyuhin at tiyahin, kasama ang abogado. Nalaman nila ang kaguluhan at agad na bumaba sa ilalim ng kubo. Anong ibig nitong sabihin? Tanong ng abogado, habang hawak ang isa pang kopya ng sulat ni Don Francis. Ayon sa huling habilin ni Don Francis, ang lahat ng kayamanang nakatago sa kubong ito ay eksklusibong pagmamay-ari ni Tonton at wala kayong karapatan doon sapagkat binigyan na kayo ng lolo nyo. Natigilan ng lahat, si Baron, Chester, at Ella. Napasigaw silang sabay-sabay. Imposible! Hindi patas! Kung magmamatigas kayo, ay kayo rin ang mahihirapan. Dahil pinal na ang testamento at wala na kayong magagawa sa bagay na yan. Kaya tigilan nyo na ang pagkamkam ng mga ari-arian ni Tonton. Malinaw na malinaw sa mga dokumento na ito nga ay pagmamay-ari na ni Tonton at wala silang magagawa. At doon sa harap ng lahat, ipinahayag na si Tonton ang tunay na tagapagmana ng yaman ng kanilang lolo. Lumipas ang ilang buwan. Sa halip na ibili ng luho, ginamit ni Tonton ang kanyang yaman upang ayusin ang kubo at gawing tahanan para sa mga batang ulila. Nagtayo siya ng paaralan para sa mga kabataang mahirap at nagtulungan sila ni Ikong upang magpatayo ng negosyo na makapagbibigay ng trabaho sa mga kapwa nila taga-probinsya. Samantalang ang kanyang mga pinsan naman ay unti-unting nalugi ang mga negosyo dahil sa kanilang kasakiman at mga luho. At higit sa lahat, dahil na rin sa kanilang kapabayaan. Ang dating marangya nilang pamumuhay ay napalitan ng pagkakabaon sa utang. At sa bawat pagkatalo nila, hindi kailanman gumanti si Tonton. Ni minsan ay hindi sila kinutya o pinagsabihan ng masakit na salita. Isang araw, lumapit si Baron, dala ang hiya at pagsisisi. Tonton, patawarin mo kami ha. Hindi namin nakita ang tunay na halaga ng iniwan ni Lolo. Ngumiti si Tonton. Pinatawad ko na kayo noon pa. Ang mahalaga ay natutunan natin na hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ay tunay na kayamanan. Sa likod ng bulok na kubo na pinagtawanan ng lahat, natagpuan ang tunay na aral ng buhay. Na ang yaman ay hindi nasusukat sa ginto o pera, kung hindi sa pusong marunong magpahalaga, magpakumbaba at magmahal sa kapwa. At mula noon, hindi na muling tinawag na bulok na kubo ang ipinamana ni Lolo Francis. Bagkus, ito na ang naging kubo ng kayamanan at pag-asa para sa ibang mga tao na nangangailangan. Masaya si Tonton sapagkat alam niya na natutuwa ang kanyang lolo sa mga oras na ito, sapagkat napunta sa maganda at maayos na kamay ang pamamahala ng kayamanang iniwan sa kanya. Hindi na naghihirap ang kanyang kaibigang si Ikong, sapagkat binigyan niya ito ng parte sa kanyang kayamanan. Si Ikong na kasi ang itinuring niyang kapatid, sapagkat napakabuti sa kanya nito kahit pa man noong mga bata pa lamang sila. Kaya ngayon ay masaya si Tonton, sapagkat nagkaroon ng saysay ang kanyang buhay na malungkot. Naintindihan niya sa kanyang sarili na ito pala ang purpose ng kanyang buhay, ang maging tagapagmana at tagapamahala ng mga kayamanan ng kanyang lolo para ipamahagi at itulong sa iba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo mga kabarangay. Sana po ay kinupulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito.
Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman po pwedeng pakihitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!